Pangunahing balita, Setyembre 4. Nagkasundo ang mga lider at ministro mula sa 26 na bansa sa Paris sa balangkas ng seguridad para sa Ukraina. Hindi ito simpleng pahayag. Paghahanda ito para sa tunay na misyon ng militar sa Ukraina, kabilang ang pagsasanay, depensang panghimpapawid, mga base ng pagkukumpuni, at pinagsamang pamamahala na planong isara kasama ang Estados Unidos sa mga susunod na araw. Maingat ang pampublikong tono, pero malinaw na ang nilalaman. Mahalagang talakayin ang paksang ito ng tapat dahil bagamat may malalakas na pahayag, may mga hindi rin kanais-nais na detalye. Ayon kay Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya, 26 na bansa ang nagkumpirmang sasali sa lupa, dagat o himpapawid upang pakalmahin ang lipunang Ukranyano, suportahan ang tigil putukan kapag naipatupad at tiyakin ang kapayapaan. Walang limitasyon sa aming suporta sa depensa ng Ukraine. Binigyang diin ni Macron na ang Paris ay tumutukoy sa mga konkretong bagay tulad ng kukuha ng PVO, magbibigay ng pagsasanay, at para sa misyon sa dagat. Pero sa ngayon, ito ay mga malalakas na pahayag pa rin na kahit papaano ay inilapit tayo sa mga garantiya, ngunit wala pa ring pinal na dokumento. Ako si Alexi Pechi, ngayon ay ika-4 ng Setyembre sa ating kalendaryo. Talakayin natin ang paksang ito at balikan ang naging resulta ng Paris Summit ng koalisyon. Ano ang mga napag-usapan doon? Pero ano nga ba talaga ang nangyayari sa aktwal? Bago tayo magsimula, paalala lang, araw-araw may mga analytical na balita sa YouTube channel na ito kung saan tinatalakay ang mga pangunahing balita para lagi kayong updated. Kaya siguraduhin mag-subscribe kayo sa channel na ito at huwag kalimutang mag-like. Mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami nagpo-post ng mga balitang agad naming natatanggap. Noong Setyembre 4 sa Paris, nagtipon ang koalisyon ni Zilov. Agad na tinanggihan ni Vladimir Zelensky ang lahat ng pagtatangkang maglatag ng patibong at sinabi niyang hindi kami tatanggap ng anumang papel na garantiya tulad ng sa Budapest at hindi rin kami papayag sa anumang Minsk III, CP. Hindi kailangan ng Ukraine ang mga deklarasyon na pwedeng balewalain bukas. Kailangan namin ng pangmatagalang mga garantiya na aprobado ng mga parlamento at may legal na bisa. Kailangan ng konkretong hakbang tulad ng proteksyon sa himpapawid, produksyon, supply, at pagsasanay ng kaalyado para hindi pansamantalang kapayapaan lang bago ang panibagong atake ng Russia. Humiling si Zelensky ng mas mataas na proteksyon sa himpapawid dahil ang mga pag-atake sa gabi ay naliligtas lang sa pamamagitan ng bakal. Dumiretso na tayo sa detalye. At ano nga ba ang dala ng Paris sa summit at bakit ito ay isang bagong antas kahit pasigaw ng iba na nabigo ang summit na ito? Tinutulak ng Pransya ang koalisyon ng mga gustong sumali kung saan bawat kalahok ay may bahagi sa pundasyon ng mga garantiya. Ang ilan ay sumasalo sa tungkulin ng depensang panghimpapawid at mga radar. Ang iba naman ay sa pagkukumpuni at lohistika. Ang iba pa ay sa cyber defense at electronic warfare at iba pa. Layunin na ilipat sa Ukraine ang mabibigat na proseso para ang diagnosis, pagkukumpuni at pagpapatakbo ay matapos sa loob ng ilang linggo imbis na buwan. At ang critical dito ay para ang tigil putukan na may lakas ay magkaroon ng tunay na infrastruktura at ang pinakamahalaga, lahat ay nasa teritoryo ng Ukraine, hindi lang basta alam ninyo. Pangako na kung may bagong agresyon, may darating na tutulong balang araw. Hindi, dapat nasa Ukraine na at handa sa lugar. Ito ang paglipat mula magagandang hangarin tungo sa shift schedules at responsableng tao. Ngayon, nasaan ang Estados Unidos sa kwentong ito? Sinabi ni Macron na malapit nang maisara ang mga kasunduan sa Washington. Ngunit ayon sa Associated Press, nakilahok ang White House sa mga pag-uusap. Kinumpirma ni Trump ang partisipasyon ng United States sa arkitekturang garantiya. Kung isasalin sa diplomatiko, ito ay tungkol sa intelihensya, pamamahala at intelihensya. Pagmamanman at recognition. Intelihensya, pagmamanman at recognition. Kasama rin dito ang lohistika at suporta sa PVO na gagawin ng Estados Unidos. Sa totoo lang, napaka-kumbinyenteng solusyon ito para sa lahat. Sa Europa, kontrolado nila ang kontinente. Para sa Washington, hindi ito ganoon ka-toxic dahil hindi sila nagpapadala ng combat unit sa trenches ng Kyiv. Ito ay mga tao at kagamitan na aktwal na nasa harapan, hindi lang sa papel. Ang pampulitikang intriga dito ay kung sino ang pabor, sino ang tutol at ano mismo ang ipinapangako ng bawat isa. At dito malinaw na itinatala ng Reuters ang galaw ni Macron.
Sa tanong kung bakit dati ay tutol ang Polonya at Italia na magpadala ng kanilang mga sundalo sa Ukraine, susubukan niyang umiwas at sasabihin niya ang isang formula, CP. Iba't ibang bansa ang kukuha ng iba't ibang gawain. Sa totoo lang, ito ang tunay na ibig sabihin ng koalisyon na gustong tumulong. Hindi para magtalo, sa madaling salita, kundi hatiin ang mga gawain ayon sa kakayahan ng bawat isa. Sa iba ang PVO at pagsasanay, sa iba ang dagat, sa iba ang cyber defense at iba pa. At oo, si Macron ay partikular na binanggit ang isang pahayag na gagamitin ng lahat ng Europeo. Walang limitasyon para sa pagtatanggol ng Ukraine. Ito na ang bagong balangkas ng mga inaasahan. Sa madaling salita, hindi dapat ngayon kamuhian si punong ministro ng Poland na si Donald Tusk o si punong ministro ng Italia na si Giorgio Meloni. Ngayon ay hayagang sinabi nilang hindi nila ipapadala ang mga sundalo sa Ukraine. Nagkaroon ng ingay na parang sumuko na ang lahat ng kaalyado, pero hindi naman ganoon. Malinaw na ang Italia ang sasagot sa mga usapin ng air defense para sa Ukraine, at ang Poland naman ay may sarili talagang misyon. Ang totoo niyan, sinabi na ni Donald Trump na hindi niya balak i-pull out ang mga tropang Amerikano mula sa Poland. Kung tutuparin ng Estados Unidos ang pangako nila at sila ang magbibigay ng proteksyon sa himpapawid ng Ukraine, lahat ng Amerikanong eroplano at lahat ng sistema ng air defense para dito ay itatayo mismo sa Poland. At malinaw na ang mga Polish din ay magiging bahagi ng misyong ito ng pagbabantay sa himpapawid. Kaya tinatanggap lang nila ang isang hiwalay na gawain, hindi ang pagpapadala ng kanilang mga sundalo sa Ukraine. Susunod, gaya ng sinasabi nila ang elepante sa kwarto, Moskva. Nang tanungin si Zelensky tungkol sa pagbisita niya sa Moskva na inanunsyo ni Diktador Putin, ito ang kanyang sagot. Ito mismo ang uri ng alok na ginagawa ng Moskva na malinaw nilang nauunawaan na hindi ito katanggap-tanggap. Ayaw namin ng pawang palabas na pagpupulong. Kailangan namin ng tunay na kapayapaan at garantiya. Sabi pa ni Putin, tinanggihan niya lahat ng inisyatiba sa usapang pangkapayapaan. Pero sa palagay namin, kabaliktaran ito. Ramdam ang presyon, pinipiga ng mga parusa ang ekonomiya ng Rusya na kailangan pang palakasin. Ito ang mahalagang koneksyon sa bahaging bakal ng Europa. Ibig sabihin, mga garantiya. Kung wala ang bahaging bakal na ito, anumang tigil putukan ay magiging paanyaya lang sa paghihiganti. Ngayon, kaunti naman tungkol sa mga parusa. Kung hindi magiging malinaw kung bakit ang Paris ngayon ay hindi lang basta press conference. Sa summit ng mga koalisyon noong Setyembre 4 naroon ang kinatawan ni Trump na si Steve Witkoff. At siya mismo ang humiling na tuluyang talikuran ng Europa ang gas at langis mula sa Russia. Ayon kina Zelensky at Macron na kinausap ngayon si Donald Trump, hindi raw natutuwa ang Amerikanong presidente na bumibili pa rin ng langis mula Russia ang Slovakia at Hungary. At si Trump mismo, sa totoo lang, ang maaaring magbigay ng pressure kina Orban at Fico para sa wakas ay magsimulang makipagtulungan ng sabay sa Europa. Nagpunta sila upang yumuko sa diktador na si Putin. Susunod, ang The Guardian at Associated Press ngayon ay sabay na inilalarawan sa mga nakaraang araw ang tatlong bahagi na inilalagay ng mga kaalyado sa mismong blok ng mga garantiya. Pinalalakas ang paghahanap sa shadow fleet at insurance fraud para sa pag-export ng langis at gas ng Russia. Ibig sabihin, ito ang bahagi ng mga parusa. Susunod ay palalakasin ang Ukrainian PVO at radar gamit ang Patriot, SMPT at RST systems. Pati na rin ililipat ang pagsasanay at pagkukumpuni sa Ukraine. Pinagsama-sama nagdudulot ito ng dalawang bagay. Una, pinapamura at pinapabilis ang pagpapanumbalik ng kakayahan sa laban ng mga unit ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kapag malapit ang pabrika, hindi na kailangang ipadala ang armor at RLS sa buong Europa. Pangalawa, ito ay lumilikha ng halaga o presyo ng paglabag sa tigil putukan para sa Kremlin. Ang pagsira sa tigil putukan ay nangangahulugang pag-atake sa mga lugar kung saan naroroon ang mga Europeo. Mas mahal ito sa politika. At isa pang layer tungkol sa kalangitan at nabigasyon. Ang kwento ng paglapag ng eroplano ni Ursula von der Leyen gamit ang papel na mapa dahil bumagsak ang Global Positioning System sa Bulgaria ay naging parang malamig na paligo. At ngayon, isinusulat ng mga kanluraning media na tinitingnan ng NATO ang pag-jam at spoofing ng Global Positioning System bilang isang permanenteng banta at naghahanda ng mga hakbang laban dito. Para sa misyon sa Ukraine, nangangahulugan ito ng mga napaka-praktikal na bagay tulad ng pagdagdag ng mga ground beacon, mga backup na channel ng komunikasyon, mga nakaantabay na air defense system, mahigpit na mga regulasyon,
At iba pa, nakalaunan ay ipapatupad din sa Europeanong sibilyang abyasyon. Sa totoo lang, ipinakita ng insidenteng ito sa mga Europeo kung bakit napaka-insistente ng Ukraine na magkaroon ng proteksyon mula sa himpapawid at kung bakit mahalaga ito hindi lang para sa Ukraine kundi para sa buong Europa. Sa totoo lang, sa Ukraine, maaaring magkaroon ng kalasag na hindi kayang lampasan ng Russia para impluwensyahan ang Europa. Ano ang mababago nito para sa Ukraine bukas pa lang? Ganito na lang. Kung magsasalita tayo ng direkta, ang una ay ang pagpapabilis. Sa Setyembre-Oktubre, tinutukoy ng mga kapartner kung sino ang magtatayo ng repair hub, magpapasan ng pagsasanay, bahala sa air defense at iba pa. Ibig sabihin, mula taglamig, nagsimula na itong cycle ng pagpapanumbalik ng mga panlaban. Ibig sabihin, kailangan, sa totoo lang, buuin ang buong arkitektura na ito. At ang pangalawa ay katatagan. Sa malalaking pag-atake ng Russia tuwing gabi, ang pangunahing pagtitipid, kahit paano pa man ito pakinggan, ay ang mga natipid na substation, tulay, pabrika, infrastruktura at na napakahalaga ang pagligtas ng mga buhay ng tao. Kaya, ang pinakamataas na proteksyon sa himpapawid na binanggit ni Zelensky ay hindi lang slogan. Tungkol ito sa buhay ng tao at sa pagpapanatili ng gross domestic product ng Ukraine. At syempre, pangatlo ang politika. Kung 26 na bansa ang nagsasabing haharapin nila ito at nagsisimula ng gumawa ng mga hakbang, nawawala ang saysay ng mga manipulasyon ng Kremlin tungkol sa pagod ng Europa sa digmaan. Sa totoo lang, mas mahalaga ito kaysa sa ibang malalaking balita. Bilang konklusyon, nais kong sabihin na nagawa ng Paris Summit ngayon ang hindi nagawa ng isang taon. Inalis nito ang focus sa pangkalahatang salita at tumuon sa konkretong aksyon at paggawa ng mga plano. Pwede namang sabihin na ito ay puro usapan lang ulit, na wala namang kwenta, na wala namang ibig sabihin ang mga ito. Ang pagkakaiba, dati ang mga usapang ito ay parang mga slogan lang. Tipong, handa kami, ayan na, tapos na. Sinabi ng mga Europeo na handa silang tiyakin ang seguridad ng Ukraine at maaaring magpadala ng sariling sundalo kung kailangan. Dati puro handa kami lang. Ngayon hindi na kundi paano na ang usapan. At kapag sinabi ni Macron na walang anumang limitasyon para sa pagbibigay ng garantiya sa Ukraine, sa totoo lang, ito ay isang pahayag ng obligasyon. At susukatin pa ito base sa pagkakaroon ng mga baterya ng PVO, mga instruktor, mga bodega, gasolina, mga tren. Sa kaso ng Ukraine, mga tren na may piyesa para sa mga kagamitang pandigma at mga armas. At na napakahalaga, malinaw na paghahati ng mga tungkulin. Sino ang responsable sa ano? Hindi kayang magbigay ng garantiya ang buong Europa. Walang malinaw na garantiya at sino ang gagawa ng ano kung ang balangkas na ito ay matapos bago taglamig, kaya ang mga sinasabing inisyatiba ng Kremlin para sa kapayapaan ay tila hindi talaga para sa kapayapaan. Ibig sabihin, hindi nila tuluyang maipipilit ang anumang posisyon ng pagsuko ng Ukraine? Hindi! At ang summit ngayon sa Paris, sa totoo lang ay nagpakita na sa wakas ay lumipat na tayo mula sa mga slogan patungo sa ilang konkretong aksyon. Lagi kong sinasabi na mayroong hindi bababa sa 2 antas ng paggawa ng desisyon. Isa ay pampolitika at ang isa naman ay aktwal na pagpapatupad. Ngayon, sa wakas ay lumipat na tayo sa aktwal na pagpapatupad. Dahil sa politika, matagal nang nagsalita at naghahayag ng suporta ang lahat. Dumating na ang panahon na hindi lang puro pananalita o mga slogan, kundi kumilos na talaga. Dito ko natatapusin muna. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments. Mag-subscribe, i-like at i-click ang kampanilya. Yan lang muna. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.